Hi guys! Welcome to my video. It's me, John Ben Subalisid. And for today's video, gusto ko lamang po i-share sa inyo yung mga dapat nating pagkatandaan or pakatandaan before po tayo bumili ng bahay at lupa. Disclaimer lamang po, hindi po ako abogado. Ang i-share ko lamang po ay base sa aking mga na-research at mga iba't ibang kaso na aking na-encounter bilang paralegal sa aming opisina. Napaka-delikado kasi once na, for example, bibili tayo ng bahay at lupa, then soon, once na may transfer na sa ating yun, ay tayo po ang magkakargo ng problema once na hindi natin ito chinek at verify ng maayos. Okay? Alright, so number 1 na dapat po nating pakatandaan bago po tayo bumili ng lupa, dapat po siguraduhin natin na meron itong titulo. Okay? It's either OCT or TCT, yung titulo na hawak ninyo. Yung OCT, Original Certificate of Title, at yung TCT naman is yung Transfer Certificate of Title. So, mas maganda po na dapat yung kausap nyo na seller, siya po yung registered owner doon po na nakalagay sa titulo. Okay? So, mas maganda po yun. Kung hindi naman po, ang kausap ninyo ay hindi siya yung nakalagay na registered owner doon sa titulo, dapat po meron po siyang pinangahawakan na SPA or Special Power of Attorney. Na doon kung saan ino-authorize po siya na siya po yung magbenta ng lupa nang nakalagay doon sa titulong ipinipresenta ng seller sa iyo. Okay? So napakahalaga po na makahingi ka po ng photocopy ng Original Certificate of Title or TCT, Transfer Certificate of Title, doon sa seller. At the same time, SPA din mula sa kanya. Or pwede naman siya na yung kumuha doon sa Registry of Deeds ng certified true copy na ibibigay po sa iyo upang sa gayon ay ma-check mo na walang annotations at legit po talaga yung title ng lupang ino-offer or binibenta sa iyo. Huwag po tayo basta-basta maniniwala. Lagi po dapat tayo mag-legit check. Okay? Lagi tayo mag-verify na dapat malinis po yung titulong bibilihin po natin. Okay? Kasi doon natin makikita na baka may annotations, may encumbrances. Okay? Ibig sabihin, may utang, may kaso, yung titulong ino-offer sa'yo. Ayaw naman natin mangyari na soon, pag tinransfer sa'yo, hindi mo namalayan, hindi mo napansin, okay, binili mo na lang agad nang hindi chinecheck sa RD na may kaso pala yun, ikaw ngayon yung magkakargo. Ikaw yung haharap ngayon ng pinagkakautangan ng property po na yon. Dapat walang utang sa bangko, walang adverse claim. Baka po kasi mayroong tagapagmana pala dyan na gustong mag-claim. Okay? So walang kaso dapat po. Dapat sa madaling salita, clean title po dapat yan. Okay? So once na nakakuha na kayo nun, certified true copy from Registry of Deeds, so at okay naman, clean title naman siya, walang annotation, walang encumbrances, mas maganda. Then after that, mas maganda pa rin po, kumuha din po tayo ng Certificate of No Pending Case doon sa korte na nakakasakop doon sa lugar kung saan located po yung lupang ibinibenta sa inyo. Ayon, isa rin yun sa magbibigay ng kumpiyansa sa iyo na malinis po at walang kaso, no pending case kahit sa korte, yung lupang ibinibenta po sa iyo. Okay? And then, isa din po dapat sa papakatandaan natin, bago tayo bumili ng lupa, alamin natin kung ano yung classification ng lupa na yan. Yan po ba ay residential, commercial, agricultural, or baka yan po ay forest land, timberland. Ang forest land po, timberland, kahit yung mga tabing ilog, hindi po yan ipinagbibili. Okay? Ang ipinagbibili lamang po, dapat po yan ay residential. Pwede po yan.
commercial, pwede po yan. Agricultural land naman po, pwede din. Pero meron tayong mga tinatawag na restriction. Dahil po kapag agricultural land naman po, yung gusto mong bilhin or binibenta sa'yo, okay, may restriction po tayo dyan. Meron po tayong tinatawag na land reform law. Bago po kayo bumili dyan, kailangan pa po ng registry of deeds na mga patunay, okay, na walang problema po yan. Dapat yan po ay may DAR clearance kapag agricultural land po okay, ibig sabihin hindi po yan lalagpas sa 5 hectares, okay, para hindi po masakop ng land reform law kung agricultural land naman po yan, okay? So, kung residential naman po, commercial, okay? So, pwedeng-pwede naman po iyan. And then, ito rin po, isa sa mga dapat nating gawin at pakatandaan, dapat po mag-hire tayo ng tinatawag na genetic engineer, okay? Upang ma-check po yung tamang sukat, okay? Na galing doon sa, yung muhon na tinatawag na galing sa LRA. Okay? Baka po kasi meron kayong mga kapitbahay dyan, okay, na lumampas pala doon sa or pumasok pala sa property na bibilhin mo. Okay? So may hirapan ka pang makipag-diskusyon doon. Okay? So para pa bawasan or paalisin. So dapat before mo bilhin yun, maayos na. Okay? Dapat masisiguro ng genetic engineer na walang tinamaan. Dapat hindi rin kayo lumagpas doon sa kapitbahay. Hindi naman din yung kapitbahay nyo lumagpas dito sa property na bibilhin mo. Okay? So yun yung purpose. Kaya kailangan mas mahalaga mag-hire po kayo ng genetic engineer para masukat po talaga yung tamang muhon. Okay? At walang magiging problema. And of course, dapat yung lupang ino-offer sa'yo na bibilhin mo is bisitahin mo talaga siya. Okay? Walang ibang nakatayo doon, okay? Walang ibang nangungupahan doon, okay? Kasi if ever na mabili mo yan, matransfer sa iyo yan ng may mga tenant doon, mahihirapan ka pong mapaalis yung mga yon. Okay? Lalong-lalo na kung agricultural land, okay? Kasi may mga magsasaka na nakatira doon or tenant doon na gumagamit ng mga sakahan. Okay? Na kahit sabihin mong ikaw yung may hawak ng titulo, ikaw yung may hawak ng mga proof of ownership, na transfer na sa'yo, hindi mo po basta-basta mapapaalis yan dahil may tinatawag po tayong security of tenure. Kahit na may titulo ka pa dyan, kailangan mo pang mag-file sa korte ng ejectment para lang mapaalis sila or court order na tinatawag. Okay? At so yun lamang po yung mga dapat nating papakatandaan bago po tayo bumili ng bahay at lupa. Nang sa gayon, hindi po tayo magka-problema sa mga hinaharap. So once again, it's me, John Ben Subalisid. God bless at mag-iingat po kayo palagi. Peace out!